Mainit na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:34 a.m. on the clock Philippines Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dago na tayo sa ating headlines balita. 35 patay, mahigit 130 sugatan sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at malawakang pinsala na iulat. Ayon sa PHIVOLCS, aftershocks ng 7.8 na magnitude na lindol sa Sarangani posibleng tumagal hanggang isang buwan. At Kamara umaasang hindi maaantala ng krisis sa Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pandesal vendor na suspect sa brutal na pagpatay sa kapwa tindero sa Pampanga sumuko sa Quezon. Babae, patay, 6 sugatan matapos araruhin ng MPV ang mga sasakyan at pedestrian sa Antipolo City. Mahigit 300 residente na kinabang sa libreng gupit at picture ID project ng Barangay Dalig, Batangas City. At dako na tayo sa ating headlines balita. Umpisahan natin ang balitaan sa naganap na lindol sa Mindanao kahapon. 35 patay at mahigit 130 sugatan sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, malawak ang pinsala na iulat. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, patay ang hindi bababa sa 35 katao habang mahigit sa 134 naman ang sugatan matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani kahapon Lunes, Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, pinakamaraming nasawi ang naitala sa General Santos City na may 10 biktima habang 12 katao pa ang iniulat na nawawala. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagbagsak ng debris, pagguho ng mga gusali at landslide. Isa sa mga pinakamalubhang naapektuhan ang General Santos City kung saan gumuho ang 1-2 palapag na paaralan habang may mga estudyante sa loob. Nagdulot din ang malakas na pagyanig ng malawakang pinsala sa mga gusali at establishmento, kabilang ang ilang universidad, commercial buildings at mga restaurant. Dahil dito nagtakbuhan palabas ng mga gusali ang mga residente upang makaiwas sa panganib. Ayon naman sa Department of Education, mahigit 8,600 paaralan sa 43 divisions sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng lindol. Pansamantala ring isinara ang General Santos International Airport para sa safety inspection dahilan upang kansilahin ang 17 domestic flights at limitahan ng operasyon para lamang sa government, military at humanitarian flights. Samantala, naglabas ng tsunami warning ang Indonesia at Japan kasunod ng lindol. Ngunit kalaunan ay binawi rin ang mga alerto. Patuloy naman ang verifikasyon ng mga otoridad sa kabuuang bilang ng mga naapektuhan at pinsalang idinulot ng kalamidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, aftershocks ng 7.8 magnitude na lindol, posibleng tumagal ng hanggang isang buwan ayon sa PHIVOLCS. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na maaaring magpatuloy ng ilang linggo hanggang isang buwan ang aftershocks kasunod ang 7.8 na magnitude na lindol na tumama sa Sarangani nitong Lunes ng umaga.
Ayon sa ahensya, alas 7 ng umaga ng Yumanid Lindol sa bayan ng Maasim, Sarangani na pinaniniwala ang dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Sa pinakahuling tala ng PHIVOLCS, mahigit 130 aftershocks ang naitala kabilang ang pinakamalalakas na umabot sa 6.7 na magnitude. Bagamat karamihan sa pagyanig ay mahihina, sinabi ng ahensya na hindi pa rin maaalis ang posibilidad na mas malalakas na aftershocks sa mga susunod na araw. Kasabay nito, pinaigting ang pagbabantay ng coastal area dahil sa umiiral na tsunami warning. Pinayuhan ang mga residente at baybayin na agad sumukod sa mga evacuation center at huwag hintayin ang pagdating ng alon bago lumikas. Binigyan diin ng PHIVOLCS maaari magkaroon ng mas malalaking alon kasunod ng unang bugso kaya hindi pa dapat agad bumalik sa mga apektado lugar hanggat wala pang abiso mula sa mga otoridad. Samantala, nagpapatuloy ang rescue at relief operations ng pamahalaan. Inatasan rin ang Department of Social Welfare and Development na maghanda ng ayuda para sa naapektuhan habang nagsasagawa ng mga inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Nananatili ring suspendido ang mga klase sa ilang lugar habang patuloy na sinusuri ang lawak ng pinsala dulot ng lindol. Pinapayuhan po ang mga publiko na tiyaking ligtas at matibay ang kanilang mga bahay bago bumalik sa mga ito. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, update muna tayo sa Senado. Senator Gatchalian bukas sa dialogo ng kampo ni Senator Cayetano para wakasan ang krisis sa Senado. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, pasok! GB Balita Express. Bukas si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa marisolba ang sigalot na sa liderato ng Senado na nagdulot ng pagkaantala sa ilang gawain ng mataas na kapulungan. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Gatchalian na handa siyang makipagdialogo sa lahat ng senador anuman ang kanilang kinabibilangang paksyon upang maibalik ang normal na operasyon ng Senado at maipagpatuloy ang paggawa ng mga batas para sa kapakanan ng publiko. Nagsimula ang tensyon matapos mahati sa dalawang grupo ang Senado, ang 12 miyembrong mayorya na kinabibilangan ni Gatchalian at ang 10 miyembrong minorya na pinamumunuan naman ni Cayetano. Dahil sa alitan, naparalisa ang ilang sesyon noong nakaraang linggo at naantala ang pagtalakay sa mga nakabingbing panukalang batas. Matatanda ang nahalal si Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Sa ilalim ng mga tuntunin ng Senado, siya ang tumatayong acting Senate President kapag walang nakaupong Pangulo ng Kapulungan. Samantala, iginiit naman ni Cayetano na kailangang malinaw na matukoy kung sino ang lehitimong leader ng Senado upang maresolba ang kasalukuyang sigalot. Dahil sa lumalalang krisis, nanawagan ang ilang opisyal at dating pinuno ng Senado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamagitan na upang maibalik ang kaayusan at matiyak na hindi maaantala ang mahalagang tungkulin ng lehislatura. Nagpahayag din ng pagkabahala ang mga kawani ng Senado dahil sa kalituhan at dagdag na pressure na dulot na ng papatuloy na hidwaan sa loob ng kapulungan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. Sa kabilang banda naman, Kamara, umaasang hindi maaantala ng krisis sa Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita, GB Balita Express. maasa ang Kamara ng mga representatives na hindi maaapektuhan ng umiiral na sigalot sa Senado ang nakatakdang impeachment trial ni Sara Duterte matapos kilalanin ang pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Paulo Ortega, natapos na ng Kamara ang kanilang constitutional na tungkuling kaugnay ang impeachment proceedings at nakahanda na silang ipagpatuloy ng Senado ang susunod na yugto ng proseso. Sabi ni Ortega, mahalagang maresolba agad ng Senado ang kanilang panloob na sigalot upang makapagsimula ng paglilitis, lalo't ng matagal nang hinihintay ng publiko ang pag-usad ng kaso. Batay aniya sa kanilang local sentiment survey, mahigit 86% ng mga respondent ang nagtatanong kung kailan sisimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice Presidente.
Sa kabila ng alitan at sa pagitan ng mga kampo ni Gatchalian at Alan Peter Cayetano, iginiit ni Ortega na hindi dapat maging dahilan ang anumang hidwaan upang maantala ang proseso ng impeachment. Binigyan din ng mambabatas na mahalagang mabigyan sa pagkakataon ang isang patas at maayos na paglilitis upang mabigyang linaw ang alegasyon laban sa Vice-Presidente at malaman ng publiko ang katotohanan. Nakatakdang simulan ang Senado ng impeachment trial ni VP Sara sa Hulyo 6 kung saan didinggin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Tulak ng basketball ending, timbog. Shabu na kumpiska sa Bacoor City, Cavite. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. GV Balita Express. DJ Frankie, arestado nga ang isang lalaki matapos maaktuhang nagpapataya umano ng iligal na basketball ending at makuhanan pa ng hinihinalang shabu sa isang operasyon sa Barangay Molino 3 sa Bacoor City, Cavite. Kinilala ng pulisya ang sospek sa alias na Brian na nahaharap ngayon sa mga kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Batay sa ulat, nagsagawa ng undercover operation ang mga otoridad alas 8:15 ng gabi nang magpanggap na betor ang isang pulis at tumaya sa sospek. Habang isinusulat umano ng sospek ang numero ng taya at tinanggap ang bayad, agad siyang inaresto ng operatiba. Sa isinagawang paghalughog, na-recover umano sa bulsa ng sospek ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 gramo at may tinatayang halaga na 6,800 piso. Nakumpiska rin ng mga pulis ang mga gamit na ginagamit umano sa operasyon ng basketball ending. Sa beripikasyon ng pulisya, napag-alamang may mga nakabinbing kaso rin ang sospek na may kaugnayan sa illegal gambling sa Malabon City at theft sa Bacoor City. Kasalukuyan ang nakakulong ang sospek habang inihahanda ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 2 bagong ambulansya ipinagkaloob ng PCSO sa lalawigan ng Quezon. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. mas mapapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan ng Quezon matapos ipagkaloob ng PCSO ang 2 bagong patient transport vehicles o ambulansya sa pamahalaang panlalawigan. Malugod na tinanggap o mas kilalang bilang Dr. Helen Tan ang mga ambulansya na bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga mamamayan sa dekalidad na serbisyong medikal, lalo na sa mga malalayo at geographically isolated na communities sa lalawigan. Pinangunahan ang turnover ceremony ng kasamang iba pang opisyal ng PCSO. Bukod sa mga ambulansya, ipinagkaloob din ng ahensya ang 800 na charity timba food packs, 50 blood pressure apparatus at 50 na nebulizers bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility initiatives. Sa kanilang mensahe, nagpasalamat si Governor Tan kay PCSO para sa patuloy na suporta sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa gobernador, malaking tulong ang mga bagong ambulansya upang mapabilis ang pagdadala ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal, lalo na sa mga lugar na malalayo sa mga ospital at iba pang pasilidad pangkalusugan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa lalawigan pa rin ng Quezon Province, pandesal vendor na suspect sa brutal na pagpatay sa kapwa tindero sa Pampanga sumuko sa Quezon. Sa iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express.
Sumuko na sa mga otoridad sa Quezon Province ang isang pandesal vendor na itinuturing na pangunahing sospek sa brutal na pagpatay ng kapwa niya tindero sa Bacolor, Pampanga noong Mayo 28. Kinilala ng pulisya ang sospek sa alias na Ariel Ayaw, residente ng barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga at Tubong San Antonio, Quezon. Ayon kay Brigadier General Hansen Marantan, isinuko ng sospek ang kanyang sarili sa tulong ng mga kamag-anak kay San Antonio Mayor Eric Wagan bago ito itinurn over sa mga otoridad. Sinabi naman na ilang araw na nagtago ang sospek sa bahay ng kanyang mga magulang sa San Antonio matapos umano niyang aminin ang pagkakasangkot sa krimen. Ang biktima ay kinilalang si Angelo Moscoso, 30 anyos, residente ng barangay Maliwalo, Bacolor, Pampanga. Batay sa investigasyon, nagkaroon umano ng alitan ng sospek at biktima na nauwi sa suntukan at kalaunan ay pamamaril noong umaga ng Mayo 28. Sa viral na CCTV footage, makikitang hinabol ng sospek ang biktima mula sa isang simbahan patungo sa parking area at paligid ng barangay hall. Kahit sugatan, nagtangkang humingi ng tulong ang biktima, ngunit muli umano itong nilapitan ng sospek at hinampas sa ulo gamit ang isang malaking bato na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng mga otoridad ng sospek habang inihahanda ang kaukulang mga kaso laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, dako naman tayo dine sa Batangas, ginang sugatan matapos umanong barilin ng asawa sa Taal, Batangas. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang isang 34 years old na ginang matapos umanong pagbabarilin ng sarili niyang asawa sa barangay Halang, Taal, Batangas nitong linggo ng gabi. Batay sa ulat ng Taal Municipal Police Station, naganap ang insidente bandang alas 6 ng gabi matapos umano magkaroon na mainit na pagtatalo ang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Sa gitna ng alitan, pinaputakan umano ng suspect ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang suspect sakay ng isang sasakyan at nagtungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Patuloy namang ginagamot ang biktima sa Taal Polymedic Hospital and Medical Center habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng mga kaanak ng biktima sa publiko na agad ipagbigay alam sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. Pinayuhan din ng sinumang makakakita rito na huwag itong lapitan at sa halip ay makipag-ugnayan agad sa mga otoridad. Patuloy naman ang operasyon ng mga pulisya para sa agarang pagdakip sa tumakas na suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa lalawigan naman na Rizal, babae, patay, 6 sugatan matapos araruhin ng MPV ang mga sasakyan at pedestrian sa Antipolo City. Ang iba pang ulat, hatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Patay ang isang babae habang 6 na iba pa ang nasugatan matapos mawalan umano ng preno ang isang MPV at araruhin ang 2 sasakyan at ilang pedestrian sa Don Vicente Avenue sa Barangay Kupang, Antipolo City noong linggo ng hapon. Ayon sa Antipolo City Police, nangyari ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon habang magkakasunod na bumabiyahe ang 3 sasakyan sa pababang bahagi ng kalsada. Bigla umanong nawala ng preno ang nasabing MPV na minamaneho ng isang 39 anyos na babae dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Una nitong nabangga ang isang motorsiklong may sidecar at isa pang motorsiklo bago tuluyang sumalpok at makasagasa ng mga pedestrian na nasa gilid ng kalsada. Tumigil lamang ang sasakyan matapos itong sadyang ibangga ng driver sa isang konkretong poste upang maiwasan pa ang mas malawak na pinsala at karagdagang mga biktima. Dahil sa insidente, isang babae ang nasawi habang 6 na iba pa ang nagtamo ng iba't ibang sugat at agad na isinugod sa pagamutan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang iba pang detalye ng aksidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Habagat na nakakapekto sa Hilaga at gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, nagbababala po ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
para sa ulat ng panahon. GV Balita Express. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Makakaranas ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at may pulupulong pag-ulan o thunderstorms ng localized thunderstorms. Posible ring pagbaha o pagguho ng lupa kapag lumakas ang mga thunderstorms. Sa Northern Luzon, inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na hangin mula timog hanggang timog kanluran at katamtaman hanggang maalon na karagatan na may taas na 1.5 hanggang 3.1 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ng hangin mula timog silangan hanggang timog kanluran at bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon ng karagatan. Naitala naman ang pinakabagong temperatura sa 26.5 degrees Celsius habang umaabot sa 32.5 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa nakalipas na 24 oras. Sumikat po ang araw kaninang 5:26 a.m. at lulubog naman ito mamayang 6:24 p.m. mamayang gabi. Pinapayuhan po ang publiko na magdala ng payong o kapote at manatiling alerto sa mga weather advisories lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 11 volcanic earthquakes at mahigit 3,000 toneladang sulfur dioxide na itala ng PHIVOLCS. At para sa ating balitang Bantay Bulkan, GV 99.9 Bantay Bulkan. si Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, base nga sa 24 na oras na pagmamanman ng PHIVOLCS, nakapagtala ang Bulkang Taal ng 11 volcanic earthquakes, kabilang na ang isang volcanic tremor na tumagal ng 1 minuto. Kasabay nito, huling sinukat ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 3,105 tons kada araw noong June 4, habang ang ibinubugang plume o usok nito ay umabot sa 1,000 meters ang taas na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa direksyong Silangang-Timog-Silangan. May panandalian ding pamamaga na naitala sa mismong Taal Volcano Island. Dahil dito, mahigpit pa rin pong ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa Taal Volcano Island, partikular na sa main crater at Daang Castilla Fissures, pati na ang pananatili sa lawa ng Taal at pagtipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Nagbabala rin ang PHIVOLCS sa mga posibleng biglaang pagputok o steam-driven at phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas. Muli pinaalalahanan po ang publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa Batangas City, jogging habang namumulot ng basura isinagawa sa lungsod ng Batangas para sa World Environment Day. At para sa detalye ng ating balita, GV Balita Express. bilang paggunita sa World Environment Day noong June 5, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Batangas ng isang natatanging jogging pulot basura o plugging activity upang hikayatin ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon sa ulat ng Batangas City PIO, pinangunahan ng City Environment and Natural Resources o CENRO, ang programa na pinagsama-sama ang pag-eehersisyo at paglilinis ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagpupulot ng basura habang naglalakad o tumatakbo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga residente mula sa iba't ibang barangay at organisasyon sa Batangas City na nakiisa sa kampanya para sa mas malinis na kapaligiran. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na mabawasan ang polusyon, partikular sa suliranin ng plastic waste at mapalawak ang kamalayan ng publiko hingil sa kahalagahan ng pamangalaga sa kalikasan. Sa panayam ng Batangas City PIO, sinabi ni Senior Officer Oliver Gonzalez na maraming simpleng paraan
upang makatulong sa kalikasan gaya ng pagtatanim ng puno, wastong pagtapon ng basura at pagtitipid sa tubig at kuryente. Kasama rin sa isinusulong ng pamahalaang lungsod ang tamang waste segregation sa bawat tahanan upang makamit ang mas malinis at ligtas at malusog na komunidad. Ipinakita ng aktibidad na maaaring pagsabayin ang pangangalaga at kalusugan at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagsama-samang kilos sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa isa pang Good Vibes Balita, mahigit 300 residents na kinabang sa libreng gupit at ID Picture Project sa Barangay Dalig, Batangas City. Ang detalye ng ating Good Vibes Balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mahigit 300 residente nga ng Barangay Dalig sa Batangas City ang nakinabang sa isinagawang 2 araw na libreng gupit at libreng ID Picture Project noong June 6 at June 7. Ayon sa sangguniang barangay ng Barangay Dalig, umabot sa 203 residents ang nabigyan ng libreng gupit, kabilang na ang 169 na kalalakihan at 34 o 34 na kababaihan. Samantala, 145 residente naman ang nakatanggap ng libreng ID Picture bilang bahagi ng serbisyong inilaan para sa komunidad. Naging posible ang mga programang ito sa pakikipagtulungan ng Dalig Spartan Group at Pajaya Infinity Ads and Prints, kasama ang suporta ng pamunuan ng barangay sa pangunguna ni Barangay Chairman Fibo Ansel Perez. Nagpasalamat din ng barangay sa mga barbero na nagbahagi ng kanilang oras at serbisyo upang maisakatuparan ng proyekto, gayon din sa mga konsihal, barangay tanod at iba pang volunteers na tumulong sa paghahanda at pagpapatupad ng programa. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang matagumpay na aktibidad ay patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, mas marami pang serbisyong makatutulong sa mga mamamayan ang maaaring maihatid sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Para naman sa ating price watch, presyo ng diesel at kerosene malaking tinaas. Gasolina bahagyang nadagdagan. Para sa detalye, GV Balita Express. maling nagpatupad ng oil price increase ang mga kumpanya ng langis ngayong araw, June 9, alas 6 ng umaga. Pinakamalaki ang itinaas ng presyo ng diesel na may dagdag na 4 na piso at 85 sentimo kada litro. Sumunod naman ang kerosene na tumaas ng 4 na piso at 75 sentimo kada litro. Samantala, 30 sentimo kada litro naman ang inidagdag na presyo sa gasolina. Dahil sa pinagbago ng taas ng presyo, inaasahang madaragdagan ang gastusin ng mga motorista, operators ng pampublikong sasakyan at iba pang sektor na umaasa sa produktong petrolyo. Pinapayuhan po ang mga motorista na magplano ng kanilang biyahe at maging matipid sa paggamit ng gasolina at diesel upang mabawasan ang apekto ng sunod-sunod na oil price adjustments. Ito po ang pinakahuling galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa epektibo mula ngayong alas 6 ng umaga. At yan po ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga. Hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 7:01 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong